Magandang araw. Pag-usapan natin itong philosophy of the unified martial arts. Ang origin ng martial arts o yung simula ng martial arts ay hango ito sa isang Buddhist monk na si Bodhidharma. Si Bodhidharma ay nag-travel mula India through the Himalayan mountains at dito niya nakita ang mga kalagayan ng mga monks sa mga templo na sila ay mahina at susceptible sa mga atake ng mga masasamang loob, mga bandido, at ito nga ay kanyang tinuruan. Unang-una itong meditation o yung Chinese na nasabi at upang mapalakas ang kanilang spirit at self-defense technique para may pagtanggol nila ang kanilang mga sarili sa mga masasamang loob na sinasakupan ng kanilang mga lugar. At itong Shaolin boxing or Kempo ay may simula ito sa Buddhism. Itong parte ito ng Oriental culture na nagsimula pa noong 1600 AD. So, itong bagay nito ay nagsasabi sa atin na ang martial arts ay meron siyang spiritual origin. Kung kaya't ang nararapat lamang na ating tignan itong simulain ng martial arts at meron tayong itong tinatawag na mga meditational practice sa mga training at ito ay isang spiritual activities or parte ng tradition ng martial arts. Itong technical origin naman ay simula ito sa China, no? At pati na rin itong sa Korea noong 2,000 years na ito yung sa China nandyan yung tinatawag natin na Kung Fu, which means ability to work at na-divide ito sa soft and hard style. Yung soft style ay itong tinatawag na Tai Chi Chuan, ibig sabihin ay Great Ultimate Peace na nag-emphasize ito ng continuous movement. At sa Korean origin naman, sa ancient Korean, nandyan yung tinatawag natin na Taekyon na ito ay makikita yung kalumaan o matagal ng kulturang ito dahil sa mga paintings o mga artworks sa mga caves. Meron ditong tinatawag na Hwarang-do na isang grupo ng mga elite group, young people sa Korea na sila ay tagapagtanggol kumbaga sa kapakanan ng Korea at ito ay ginawang sporting events na tinatawag na Taekyon at dito nga nagsimula yung tinatawag natin na Taekwondo at ito namang basic concept and purpose of martial arts ay unang-una yung self-defense. Of course, lahat naman ay nakapokus sa self-defense na the traditional or primary purpose ng martial arts para naman ay madepensa ng mga sarili sa mga masasamang pagtatangka sa buhay. At pangalawa, ito yung health improvement ay of course para naman magiging physically fit, of course maganda yung kalusugan at ang pangatlo ay spiritual discipline. Of course ito yung isa sa mga in-emphasize ngayon ng martial arts, yung spiritual discipline dahil nga dito ang simulain, no? Mayroon siyang spiritual dimension ng martial arts. Kung kaya dito ma-develop mga characters
yung tinatawag natin na discipline, austerity, and hardship na training at madedevelop ang yung personalidad at karakter dito. At ito namang view of human character ay meron tayong tinatawag na perfectability, o ito yung gusto ang sa mga ancient religion kasi de-emphasize yung pagiging ganap na mabuti. Halimbawa dito sa Judo-Christianity, they emphasize perfection. At dito naman sa Buddhism, kay Mencius, she emphasizes yung concerning the inherent goodness in man na dapat ay ma-cultivate. At ito naman kay Jean-Jacques Rousseau na sinasabi nito ang tao daw ay isang noble savages who were corrupted by civilization. So, mabuti kaluban ng tao pero nasira lamang sa mga kanilang environment o sibilisasyon. At traditional martial arts philosophies naniniwala na itong pagka-ignorante, corrupt at masamang pagkatao ay pwedeng mabago, no, through discipline, education, saka training. Kung kaya't dito natin makana itong masama ay pwede nating mabago ito sa ating katauhan. At itong desire and suffering ay nakahang ito sa Buddhism idea na ang desire daw ay siya yung simula ng mga paghihirap, kaya't meron sila yung tinatawag na Four Noble Truths. No matter how much we seek to satisfy, it is not enough. Kung kaya't itong self-centered desire ay pwede nating baguhin through yung mga training natin, at itong mga selfish side ay weekend or mawala, no? Ultimately makuha natin yung original person or being ng isang tao. At sa ethics and morality naman ay of course ang ethics ay yung relasyon natin sa kapwa, yung mabuting pakikikapwa, kumbaga ay yung mga behaviors natin, at yung moral sa ito yung mga universal values. At the value promoted by the martial arts are shaped by the philosophical view of the major Oriental religions na nagtuturo na mostly ay connected tayo sa Confucianism, Taoism, Buddhism, Shintoism at Warangdo. At yung basic martial arts philosophies ay of course nakahango dyan sa Confucianism, yung way of heaven na sinasabi, wherein we endeavor to introduce into ancient China as the remedy to feudal chaos. At sa Confucian also stress yung tinatawag na virtuous society, no? Yung pagiging mabuting mamamayan, at saka yung tinatawag natin na fraternal love, o yung sa brotherhood or pagkakapatid, loving and helping, no, each other. And of course itong Jen means human heartedness sa Confucian teaching. Sa Taoism naman, ito yung isang major root of Oriental civilization founded by Lao Tzu. Ang kanyang turo naman ay yung denying any formal ethics based on heaven. Lao Tzu stress na yung flexible, unstructured attitude based on the yielding way of nature. So nakabase ito sa kung ano yung nakikita sa nature, yung mga flexibility ng nature, doon daw ang dapat
ay yung kung gaano din ka-flexible ang tao sa kanilang sa ethical dimension ng buhay ng tao. And sa Lao-Tzu naman, insight that flexibility is an structured attitude based on the yielding way of nature. At sa Zen Buddhism, of course, promote strict ethics and morality, which reflect its concern with the attainment of selflessness. Sa Bodhidharma Thought Kempo, no, yung boxing style ng martial arts, para magiging buong monks. At of course, yung philosophy in Japanese martial arts, ito yung Shintoism, yung which is also still based on Confucianism, Taoism, and Buddhism sa martial arts system. Shintoism went beyond Confucianism by placing even greater emphasis on hierarchical relationship. So, nandito na yung tinatawag natin na love of the emperor, or yung kami na ang emperor daw ay galing sa descended from God. So, they put emphasis on loyalty to the emperor, na kailangan nandyan na yung tinatawag na samurai warrior, where they have to protect their dignity of being loyal to the emperor na as descended back to heaven. And ito naman itong Bushido at Budo, in honor, if honor were lost for any reason, it could be recovered through a ritual ceremony na tinatawag na harakiri. Pag nawala na yung inyong dignidad or honor, ay wala ka nang may pagmamalaki pa. So, nag-harakiri sila. Ito ngayon, sa panahon natin na mas peaceful na, to become Budo, na naging sports na lang ito, combative sports. At sa Korean martial arts naman, so ito yung Hwarangdo, ito yung youth, flowering youth, or ito yung mga kabataan na nagtatanggol sa alinmang pagtatangka sa kanilang nasyon, no? Katulad ito yung panahon ni Jose Rizal. At ang Hwarangdo ay specially trained military society of youth. At ang Hwarangdo were model citizens, supposedly, no, were highly educated, and the best teachers. They prayed, live, and trained in the rugged mountains, were filial and obedient to their parents, passionate, loyal to their kings and nations, and believed that they were specially anointed by heaven. Sa Chundogyoism naman, ito yung mga indigenous Korean teaching, which was influenced by Confucianism, Taoism, and Buddhism. Chundogyo value system adds to traditional Oriental religion the notion of human equality under God, and a powerful sense of anti-colonialism, national pride, and patriotism. Oriental religion philosophies have had a strong impact on martial arts. Yun po, yun yung ating punto, na itong mga Oriental philosophies and religion ay meron siya talagang malaking impluwensya sa martial arts. Sa present situation, alam natin na nandyan na yung sensationalism, commercialism, sabihin yung nawawala yung original essence of martial arts, na nagiging parte na ito ng parang kumbaga money making activities, at naging entertainment industry na rin ito, kung saan at mga film making and even yung mga liquors and gambling are rampant
dito sa mga martial arts festivities nila. Kung kaya't makikita natin yung kumbaga paglayo ng original essence of martial arts. Yung traditional martial arts ay medyo nadudungisan na dahil sa mga practices ngayon sa mga professional leagues, professional na mga martial arts competitions. At of course ang sabi natin ay nawawala yung inner do, yung philosophy, essence of the way of life, as a way of life, no? The original purpose and spirituality of martial arts has been forgotten. Kung ba itong meaning of do has been desecrated at nawawala na. Ito yung need of Tongil Modo, the unified martial arts. In light of the present situation, itong martial arts ngayon na Tongil Modo offers a significant instrument for its revival through a fully articulated philosophies. So itong Tongil Modo ay na found to basically to go back to the original essence of martial arts. Sa spiritual aspect, of course, like monks who have been studying at the temple, living in the temples, and do skills on self-defense and have improvement. Tongil Modo emphasize the cultivation of the spirit and mind and body, of course, and the physical essence of martial arts. The technical aspect naman, problema ito dahil nga dahil sa pag-proliferate ng mga martial arts enthusiasts ay ang dami-daming mga lumalabas na mga masters developing specialized skills na kung saan ay mas tumitindi yung mga pag-emphasize ng physical aspect, no, yung combative aspect, at nawala na nga yung internal part ng martial arts training. Itong Tongil Modo was developed as a comprehensive and unified martial arts that is able to harmonize and unify the best essence of all the different techniques of the various schools of martial arts through scientific analysis and improvements. Ito ginagawa ng paraan ng Tongil Modo na ma-unify yung mga different techniques ng existing in martial arts. The external aspect have been through Tongil Modo has been systemizing, integrating, and improving the best techniques in martial arts. Sa internal aspect, of course, by integrating and systematizing the harmonized and unified techniques centered on the unification principle, the student of Tongil Modo comes to study and internalize the unification principle naturally through the martial arts training program. So, ito yung essence ng Tongil Modo, no? Mayroon tayong mga philosophical aspect ng training kung saan ma-develop yung kanilang mga mental fortitude na yung essence ng martial arts talaga ay mas kailangan i-emphasize yung internal aspect. At yung Tongil Modo develop a philosophy na tinatawag natin na universal values based on the heart, both integrated and transcend the ancient philosophical roots for the martial arts. Itong universal principle governed by universal just as the natural universe when we observe
and operation, we find a profound order and harmony. So, may nakikita tayo na talagang order and harmony in the universe. So, through Tongil Modo, and studying the unification principle, and then yung internal aspect and the external aspect, or the soft and hard techniques, then doon natin mahango itong tinatawag natin na Tongil Modo principle. So, basically, we emphasize Chunghyo, which means loyalty, and filial piety, encouraging them to cultivate such a spirit. Sa vertical order, of course, nandyan na yung relationship with the Creator, God, just like the center of the universe is the galaxy, and the sun moves around the galaxy, and the planets move around the sun. So, meron tayong order, yung tinatawag na vertical order. So, now, importante ito na ma-develop sa ating relasyon sa ating lipunan. And meron din tayong tinatawag horizontal order, itong mga, like in the universe, yung planets ay move around the sun as na pare-pareho. So, in pairs, brotherhood, particularly, ay napaka-importante yung horizontal relationship. Sa individual order naman, kailangan natin as a person maintaining the essence of itong tinatawag natin na yung moralidad, just like a planet has to maintain itself rotating on the sun, properly maintaining itself para hindi magkaroon ng chaos. Ganun din yung relationship natin sa ating sarili, na para magiging orderly naman ang ating pagkatao, at ma-emphasize yan sa sosyedad. At of course, sa vertical order, yung ethical dimensions ng mga sa parents, na where we have to establish that kind of relationship with our parents, yung tinatawag natin loyalty and filial piety, where parents has to establish their dignity and respectful personality, forgiveness, and the children also has to live the way of filial piety towards the parents. And horizontal order, of course, yung mga horizontal relationship, like mga peers, friends, siblings, and spouses, express virtues as fidelity and sincerity, helpfulness. And sa individual order, of course, sa ating sarili, kailangan natin magiging may sa atin yung mabuting pagkatao, yung moralidad natin as a person ay dapat firm yan, para naman ay maging maganda yung relasyon natin sa horizontal man or vertical. Sa family, of course, nandiyan na yung tinatawag na School of Love, where we learn yung parent love, yung conjugal love, brothers and sisters love, saka yung child's love towards the parents, no? So, sa ating sosyedad, of course, dapat ay nandyan din yung ating relasyon na yan ay makikita. At sa Tongil Modo as the way of life, okay, so unity between mind and body, cultivation of oneself, nurturing of courage, good manners, indelible spirit, endurance, self-defense, and physical health. So, yun yung pinaka-essence of the Tongil Modo. Sa conclusion,
Tolmodo is a creative and comprehensive martial arts that can bring unity to the entire martial arts field spiritually through a comprehensive philosophy of universal values. Tolmodo transcends the cultural origin of the differences martial arts.